Another out of this world idea na naman po ang ating matutunghayan galing kay Grandmaster Daniel Dubob. Naglaro po kagabi ng Title Tuesday. Ako din naglaro. Pero si Daniel Dubob nagpakita ng malupitang sacrifice para manalo. Tayo nagpa-Daniel Bugbog. Anyway, grabe na naman si Daniel Dubob. Ito po, round number 9. Puti po siya dito. Kalaban niya si Dimitri Collars. Etong Dimitri Collars, maraming inubos nung nakaraan yan sa isa pong pa-tournament din ng chess.com, no? Na-scorean niya nga po sila Hans Mokniman at iba pa. Ano ba nangyari? Tingnan niyo po. Ang nangyari po, D4 po si Daniel Dubob. Knight F6, Knight F3, D5. Pagka D5, tinitira ni Daniel Dubob dito, minsan is London, aba, nag-bishop lang po sa may G5. Yan po, yung tinatawag nilang Torre attack. Sa pagka-Torre attack po, G6 lang, kinapture. Binawi po yan ng pawn, and then nag-E3 lang. So, wag kayong magtaka guys. Bakit mo kinapture yan ng bishop? Usually kasi hindi mo basta-basta pinapalit yung bishop sa kabayo eh. Pero in this case kasi, magkakaroon po siya ng double pawn. Kaya ginawa yon. Anyway, pagka bishop D6 po, nag-C4. Ayun. So, wala po siyang ipon na pwedeng i-E6 later on pang support sana dyan. Pwede siya mag-C6, pero pagka takes po dyan, isolated po yung D5. Yun po yung reason nun. Anyway, pagka C4, kaya napilitang kainin na lang yan, tinex po yan, and then knight d7. Tumira po ng knight c3, nag-h6 lang. Para saan? Parang ang weird po ng tinira, h6 lang. Yung mga tiradang b5 po, namagit ko po ito noong nakaraan sa laro ni Daniel Dubob. At not just that, pine-prevent po yung tira dito para yung bishop hindi po mapalis. Pagka e6, nag-h4 naman si Daniel Dubob. Ayan na siya. Ganyan maglaro si Daniel Dubob. Sobrang agresibo. Tumira lang po ng h5. Huwag kang magulo, sabi ng kalaban niya. Magtigil ka dyan. Anyway, tinira po, nag-queen c2. Para saan? Kasi pagka king f8, hindi nag-castling, no? Hindi po nag-castling, no? Kasi pag nag-castling siya, baka butasin siya. Ngayon, natatakot po siya sa mga tulak-tulak, kaya yung Torre gusto niya ma-maintain dyan. Tapos yung king niya, tatakbo lang sa G7. Mag-ano yan? Anong tawag nila dyan? Artificial castling. So, ang ginawa po ni Daniel Dubob, queenside castling. Yun yung idea ng queen c7 kanina eh. Pagkatira po niya, nag-king g7 na nga. Pagka king g7, nag-rook lang po sa may g1, intending to go g4 na. Yan yung sinasabi ko kanina. Pero tinirahan na po siya ng b5. Hinihit po yung kanyang bishop na tumakbo sa may d5. Para saan? Inaatake yung Torre. Obvious naman. Kaya nag-rook b8 po yan. And after rook b8, nag-g4 na nga. Pagka G4, tingnan nyo po yung matindi mangyayari dito. Kinapture yan eh. Siyempre, binawi po ng Torre. And then, tinirahan si Daniel Dubob ng knight B6 na mali. Pero, sa unang tingin po kasi, grabe kaganda. Kasi na-discover po yung bishop sa Torre. Nahihit yan. Ngayon, yung knight B6, ina-atake ito. Pero, mali nga daw eh. Bakit po mali? Ang ganda na nangyayari para po sa black. Kasi nga, kalaban niya si Daniel Dubob. So yung mga ganyan, walang pakialam si Daniel Dubob yan. Inatake mo Torre ko? Gusto mo yan? Etong sa'yo. Ibibigay ko pa pati bishop ko. Bishop takes f7. Brilliant sacrifice. Wala siyang pakialam kung makain yung Torre. Unang-una po, pag tinex po yan, kakapture doon. Ayun. So may mga ganun po yan. Kaya ang ginawa, kinapture po yung Torre. Ngayon, nagkaroon pa rin ng queen takes g6. Kaso pagka-king mo, ayan o, wala ka ng follow-up boy. Pag kinain mo to, kakainin ko bishop mo, yari ka na. Depensado na to eh, may Torre eh. Ano pang gagawin mo? Diba? Tapos atakado pa pala yung kabayo. Yari ka na boy. Daniel Dubob ka ba? Nakahang na mga pyesa mo. Ano pang gagawin mo? One rook down ka pa. Sabi naman ni Daniel Dubob, di ba normal lang yun? One rook down? Kasi, pati nga kabayo ko, bibigay ko ito. Boom. Another brilliant sacrifice na naman. Pinakain lang po yung kabayo. Ay, hanip na matindi. Pero hindi po tinex yan. Ang tinira po, queen e7. Ngayon, bago ko po ituloy ito, ano mo mangyayari pag kinapture mo? Mas madali po mangingisa yan kasi may check eh. Tapos pagka-king move po, kahit igalaw lang ito, kung saan man maganda, siguro dito, ayan, babalik ka, only move mate.
Kaya, ang ginawa po is Queen E7. So, looking good pa rin. Bakit? Subukan mo kainin yung aking bishop. Kakainin ko ito. Isang tori pa rin yung kalamangan ko. Iyak ka, Danil Dubob. Wala, inatrasan lang eh. Sabi, wala ka dyan. Kainin mo yung kabayo ko. Pero mati ka, isa-sacrifice ko yung queen. Grabe si Daniel Dubob. At dito po, wala nang magawa ang itim. Ang tinira na lang po, nag-F5 para depensahan yung bishop na sinagot lang ng panapos na Knight G5. Bakit? May check po dito. Mapipilitan ibigay ang reyna na kung saan hindi na po talaga madepensahan. At ang ginawa na nga lang po, nag-rook E8. Ayun. Ngayon, pagka rook E8, mali daw, pero kahit ano itira, talo naman na. Mali, kasi mapapabilis po matapos. Yun nga lang, medyo Dubob kasi, ang tinira po is knight dyan, na kung saan, napilitan ibigay yung reyna, completely winning na. Diba? Ibalik ko lang po, no? Kasi, dito po, may napakagandang tricks. Though, winning na yung tinira ni Dubob, yun ako kahit sino siguro, no? Yun na ititira kasi 5 seconds na lang, completely winning na. Na-miss po ni Dubob, ito pong napakagandang linya ng engine, which is Knight H7. Lupit. Kasi pag kinapture po yan ng tore, mate. Pag kinapture naman ng reyna, check, only square, harangan, mate. Yan mas mabilis. Pero ang pinili kasi ni Dubob, completely winning na. Oh. Ayan, oh, anong gagawin mo? Mamatiin ka, tumakbo ka na lang, chinek, o, kinapture, chinek, o, mate. Bakit po kailangan yung knight d5 pa insert bago po mag-check sa f7? Kasi may knight na nakadepensa, tinanggal lang. And dahil dun po, panalo si Dubob. At ang ending, ano ba nangyari? Ito po yung final standing. Nag-champion po si Grandmaster Alexei Sarana together with Hikaru Nakamura. Type po sila eh. Tapos third si Danil Dubob with 9.5. Ayan, so maganda ang performance ni Danil Dubob, medyo nabitin lang. Si Colors nandun pa rin, pampip pa rin kahit tinalo ni Dubob. Nepo, pang 6. Pranab at iba pa, Hans Mokniman, 12. Ayan. Ako po, naglaro din po ako, pero medyo inalat po. Ang score ko po, 6.5 out of 8. Actually, out of 7 lang yun eh. Naka-straight ako eh. Tabla yung round 2 ko, tapos naka-straight ako. 6 na panalo. Ang nangyari kasi, default ako round 1. Anyway, nung round number 9 and 10, natalo. Bakit po? Wala po tayong talent sa chess eh. Makitang-kita naman. Teka lang, may nahulog. May nahulog mo. Nahulog. Nahulog guys eh. May nahulog po. Wala pala. Pala ko may nahulog eh. Hanggang sa muli po pagkikita. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat sa support. Don't forget to like and share. Follow po ang ating pong Facebook page at i-subscribe ang ating YouTube channel. Okay po. Thank you ulit. God bless. That little mouse, 'cause I'm an albatross.